Sa Mulanay, kapag hindi mo binayaran ang utang mo, buhay mo ang magiging kapalit. Ako si Elmer. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng doktor. Pero ang karanasan namin noong pandemya ay hanggang ngayon ay nanlalamig pa rin ang katawan ko kapag naaalala ko. At ngayon, dito sa tahimik na bayan ng Mulanay, muling binubuksan ko ang kwento para mapanatag ang aking konsensya. Noong panahon ng pandemic, halos tumigil ang lahat. Humina ng husto ang maliit na negosyo ng nanay ko. Dahil desperado, naisipan niyang puntahan ang isang dating kaibigan dito sa Mulanay na may utang sa kanya ng 10,000 piso. Halos 2 taon na itong hindi nababayaran. Hiwalay na kasi noon si nanay at tatay ko. Ako lang ang kasama niya. Walang ibang mapagsasandalan si nanay, kaya nagpunta siya sa bahay ng babaeng iyon at doon nagsimula ang lahat. Nag-away sila, nagmurahan, nagbantaan at umuwi si nanay na nanginginig. Pero akala namin ay galit lang iyon. Kinabukasan, bigla siya nang hina. Sumakit daw ang tiyan niya na parang may kutsilyong umiikot sa loob. Parang tinutusok-tusok mula sa kanyang bituka hanggang dibdib. Dinala namin siya sa ospital at tumagal ng 2 buwan ang kanyang pananatili roon. Paulit-ulit na check-up, ultrasound at lahat ay normal naman daw. Walang nakita ang mga doktor na mali o sakit kay nanay. Pero unti-unting nawawala ang kulay at lakas ni nanay. Parang may kung anong bagay na dahan-dahang sumisip-sip ng buhay niya. Sa huling pagkakataon, ako na mismo ang pumunta sa isang matandang albularyo sa malayong baryo ng Mulanay. Dala ang huling damit na suot ni nanay. Pagkakita pa lang sa damit, nagdilim ang mukha ng albularyo. Tinawid sa dagat, bulong niya. Ginamitan ng itim na damit na galing sa inyong sampayan. Matindi ang galit sa inyo. Gusto talaga kayong patayin. Kinuha niya ang isang puting papel, idinikit sa apoy ng kandila at habang nagbabaga ito, lumitaw ang mukha. Ang mukha ng kaibigan ni nanay. Malinaw, nakangiti pa. Pero ang ngiti ay puno ng galit at kasamaan. Pinayuhan ako ng albularyo na itali ang damit sa paanan ng kama ni nanay upang harangan ang anumang masamang espiritu na papasok. Ginawa ko iyon ng lihim. At mula noon, gumaan ang pakiramdam ni nanay. Nakakalakad na siya, nakakakain, parang bumalik ang buhay sa katawan niya. Ilang araw pa ay uuwi na kami sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw, nakalabas din si nanay. Pero hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik ang Mulanay, naririnig ko pa rin minsan ang mahinang pagdaing niya sa kama. At kapag binubuksan ko ang bintana, parang may anino pa rin na nakatayo sa labas, nakatitig sa amin. Kaya kung may utang kayo, nako, bayaran nyo na. May mga bagay kasi na hindi pera ang kapalit.